Frances, the floor is yours, Sir Frances. Okay, good evening po sa lahat. So, introduce muna ako sa sarili ko, di ba? So, ako po yun si Francis Ranil Anino, mechanical engineer, electrical engineer, certified plant mechanic, and master electrician. So, ako yung ngayon, nag-owner sa Anino Review and Training Center, Contracting and Consultancy, yung sa logo natin ngayon. So, nag-offer po ako ng mga online review center sa 4 na course, MA, RAE at CPM at saka RMA. So, nag-start ako by 2017, then mayroon nang pumasa sa akin hanggang ngayon, until now, mayroon na akong 20 ka CPM, 15 ka master electrician, 6 na electrical engineer at saka 1 mechanical engineer. So, ang ko talaga, yung expertise ko yung sa vibration analysis. Kasi dito nagtrabaho sa local, trabaho ako dito sa Pilipinas sa coal-fired power plant, and then pumunta ako sa sa Saudi Arabia. So, under ako sa reliability department. So, doon ko na-enhance yung vibration analysis, yung mga instrument nila, yung online, offline, saka wireless. For 7 years, na-handle ko yun, hands-on ko yun. So, ngayon, time na naman siguro na isi-share ko yung nalalaman ko during sa Pilipinas at saka sa ibang bansa na experience. Okay? So, start. So, ang topic ko ngayon is about vibration analysis on rotating machines. So, sinabi natin on rotating machines kasi mayroon naman vibration sa mga static. So, sa ibang bansa, ang reliability is nahati talaga yun sa sa rotating at saka static. Dito sa Pinas kasi pag sinabi mong maintenance, lahat na yun. Walang reliability. So, iwan ko kung may ibang planta ngayon na mayroon silang reliability department. Kasi nung una hanggang ngayon, yung napuntahan ko rin ng mga planta, wala pa rin silang reliability. Kundi, maintenance pa rin department. Okay. So, sa atin ngayon, yung mga CPM, yung mga, yung mga participants, so, encourage ko lang kayo na hindi naman mag-shift kaagad sa vibration analysis kasi kahit sabihin natin mag-study tayo ngayon, pag wala kayong instrument sa planta ninyo, hindi nyo nagagamit, hands-on talaga, wala, masasayang din yon. So, ang napakaganda dito, mayroon tayong vibration analysis na training, saka dapat hands-on para hindi makalimutan. Or in preparation, kung pupunta kayo, gusto niyo pupunta sa ibang bansa. Kasi ang vibration analysis is talagang mabinta talaga sa ibang bansa. Kasi trusty nila yung mga Pilipino kaysa ibang lahi. Okay. So, vibration analysis on rotating machines. Okay. Hindi na ganung slides. Okay. Course outline natin. We have reliability and previous analysis. We have reliability program arises. So, major components in reliability. We have vibration monitoring and analysis, oil sampling schedule and analysis. So, yung temperature at saka yung mga parameters. Saka yung importance of vibration monitoring and analysis. Yung talaga pinaka-importante, yung monitoring. Hindi naman kaagad yun na kung mag-inspection ka sa equipment tapos may makikita ka na problema, that time, hindi pwede rin mag-decide ka kaagad doon. Hindi. You must go sa previous na mga data o readings para maganda yung decision mo. So number 5 is the types of vibration monitoring. We have online, offline, and wireless system. Okay, so reliability
Natabunan na, hindi makikipasa. Okay. Reliability is defined as the probability that a device will perform its required function under stated condition for a specific period of time. Predicting with some degree of confidence is very dependent on correctly defining a number of parameters. So, ang reliability talaga is yung ano niya, yung pinaka-mean niya is predicting kung anong mga problema or yung confidence mo. Pero depende talaga yun sa parameters. Di naman yung, di ba, kung wala tayong mga instrument, mga lumang style na kapain mo lang is yung ang equipment, tapos ito, nagpa-vibrate siya, malakas. Sabihin mo na kagad ito yung problema, misalignment, condition, unbalance. Pero wala kayong data, wala kayong parameters, wala pa rin. Hindi pwede. For instance, choosing the distribution that matches the data is of primary importance. If a correct distribution is not chosen, the results will not be reliable. So, pag wala tayong data, hindi talaga pwede tayo mag-decide. Kasi wala, hula-hula ang mangyari doon. Hindi reliability system, kundi hula-hula system ang mangyari. So, sa reliability, mayroong mga program na nag-arise. So, ito din tatlo yung pinaka well known sa mga reliability. Pero sa ngayon, marami ng program ang reliability sa labas sa ibang bansa. Pero dito sa Pilipinas, yung lang, late tayo sa mga reliability na mga programs. So, number 1 is the Reliability Centered Maintenance, RCM. So, Reliability Centered Maintenance is a framework of preserving system functions rather than preserving physical asset. RCM is used to evaluate planned maintenance schedule that will offer availability of equipment with both reliability and maintainability. So, ito yung RCM is na yung EBC company, automotive company. Kahit niyo sa internet, yung EBC company, sila yung una na naka-create ng RCM. Kasi marami silang problema sa sa planta nila, hindi nila makuha or marami na silang downtime. So the main principle of predictive maintenance is examining the important performance characteristics of equipment to select the most indicative parameters of condition which reflects functional failures. So, reliability, mayroon talaga tayong mga instrument na kailangan. So, number 2 is yung root cause analysis. So, yung root cause analysis, ito yung well-known sa sa Emerson. Sila yung sila yung una dito sa mga oil analysis na naman. Kasi ang vibration is hindi lang vibration. Ang tinitingnan ko hindi kasama na yung oil. Kasi lahat ng mga rotating equipments, meron talagang oil. Kasi kung walang oil, wala, sira talaga ang equipment. Number 3 is the continuous reliability improvement regime. So, continuous reliability improvement and optimization of rotating has been widely investigated the world-class process companies during the last decade, concentrating exclusively of redundancy allocation as per the old-fashioned maintenance is not the answer. The modern approach requires that minimum reliability for its component be established to achieve the total equipment reliability goal with minimum cost. This new philosophy allocates reliability to a component according to the risk of failure and the cost of increasing its reliability. So yung tatlo ang na-create. Pero ngayon, sinabi ko, marami na rin mga program sa reliability. So major components in reliability programs, you have vibration monitoring and analysis. Sir, excuse me po, sir. Okay. Hindi po namin makita yung presentation, sir. Hindi. Sayang, ba't hindi? Teka. Ito, yun.
According sa secretariat, sir, sa iyo yung nakakontrol, sir. Ganyan. Na-share? Nasa number, ano sir, number 1 pa tayo na slide. Ito. Wala, hindi pa, sir. Hindi lumipat, sir, hindi lumipat. Hindi lumipat. Oo, Teka. nasa number 1 pa tayo, sir. Yung ano pa, yung... Ay, close ko muna tong window ha. Sige, sir. Sige, try daw, sir. Sayang pag hindi nyo nakita. Oo, number 1 Ang pa slides. tayo. Ah. Yun. Yeah, major components, number 7. Yes, sir. Number 7. Okay na. Sayang yung... Okay lang. Hindi na natin Okay. Hindi kayo nagsabi sa... Okay. Yeah. So, Sige, sir. balik tayo sa... Dito. Tapos na tayo dito, di ba? Anyway, siguro bigyan kayo ng slides dito sa PSIM o ako na lang magbigay sa inyo. Pwede siguro, sir. Direct message na siguro, sir. Sir Junifer, ano mo lang yung mga email address nila, i-send ko sa kanila yung ano. Sige, sir. Kung sino yung gusto ha, kung sino ang gusto lang, i-send ko sa inyong email address. Okay? Or ako na lang mag-send sa iyo, sir, tapos ikaw na lang mag-send sa kanila. Yes, sir. Pwede, sir. Okay, so ito na yung ano, major component of a major component in reliability programs. We have vibration monitoring and analysis, oil sampling schedule and analysis. So ito ang pinaka-importante ding oil sampling. Okay, sa reliability, hindi mabuo yung reliability kung walang oil sampling. Sa ano kasi sa Chevron ako dati nag-work, every 3 months kami nagkukuha ng oil. Tapos sa outside talaga ang nag-analysis sa oil. So kailangan talaga 'yun. So temperature monitoring at the bearing housing. So ito yung nakaligtaan din dito sa Pinas. Yung dati kasi nagkukuha ko ng mga reading, hindi kami kumukuha ng bearing sa temperature sa bearing housing, which is kailangan din na ma-monitor. Kasi monthly kasi magkukuha ng reading, monthly din kukuha ng temperature para malalaman din ang temperature sa bearing housing. Kasi by experience, hindi lahat na tumaas yung vibration na totoo. Okay, mayroon vibration na tumataas din totoo. Ma-confirm mo yung totoo yun kung ang temperature ng bearing housing mo is mataas din. Okay, take note that kung sino ba yung mga CPM dito o nasa mga planta, pag high vibration, low temperature, ay hindi yon. Baka sira lang yung yung probe o yung mga instrument. Kasi talaga yon, tao nila, combine talaga yon, increase ang directly sa atin pa, directly proportional talaga yan. Increase vibration, increase temperature. Pero pag increase vibration, low ang temperature, hindi siya tama. So, parameters of rotating machines in operation mode. So, yung operation mode, yun nasa mga DCS. Kasi, pag nasa planta, wala tayong mga parameters sa rotating machine sa operation mode, paano natin malalaman ang condition sa mga equipment? Diba? So, kailangan talaga natin yan. So, importance of vibration analysis. Ang itong ko lang sa inyo, yung slides na to is kung ako mag-conduct nito sa review center ko is 2 hours yun. Sobra ng 2 hours. So, ngayon, kasi maliit lang yung slot natin, so, kinocompress ko in 1 hour. So, yun nga, ko yung parang mabilisan yung pagkasabi ko sa inyo. So siguro take note niyo na lang kung ano talaga yung gusto ninyo na tanong. Kasi dapat matapos natin to. Kasi sayang pag hindi natin matapos, hindi niyo makuha yung what is reliability. Ito talaga importante, ano yung reliability. Kahit na basic lang, kahit na sa CPM kayo, dapat malalaman din yan. Kasi
in the future ba, kung baka sabihin na pupunta kayo sa ibang bansa, hindi ka may interview, makasagot kayo. So kahit na basic lang, importante lang yung basic. So importance of vibration analysis, monitoring and analysis. So ito nakita ninyo sa slides nito is ito nangyari pag walang monitoring. Walang monitoring. Siguro wala silang online vibration monitoring or offline. O kung mayroon man, hindi gumagana. Dalawa lang 'yon. Wala or mayroon pero hindi gumagana. Kasi kung gumagana yung ano nila, yung vibration nila na mga instrument, hindi mangyayari 'yon. Hindi mawasak tong ano, yung shafting at saka yung turbine blades. Hindi 'yun maano. Hindi yun masisira. So yeah, vibration monitoring analysis. Types of vibration monitoring. We have online system, offline system, and wireless system. So itong binigay ko sa inyo is ito lang yung na-experience ko. Hindi ko naman hindi ko yung sinisira sa inyo na hindi ko na-experience. Katulad dito, may bago na yun. May cloud na. May cloud, which is meron akong nakausap na pupunta dito sila sa Pilipinas. So sa cloud. So ang inibitahan nila is yung may experience na sa ganito, online, offline, saka wireless. Kasi konti na lang yung study namin sa cloud. Okay. Kasi kung cloud ka agad, wala, hindi mo alam itong tatlo, mahirap, makukuha natin. Hindi naman sabihin natin hindi makuha, kundi makukuha, pero paano pa? Matagal pa. Kung ang client ninyo is gusto mamadalian, yun na ma-experience ang kunin nila. Pero kung yung mga ano lang, yung mga planta or needs, ang mga tao doon is di kailangan ng expertise, kundi gusto sila turuan yung mga bago, yun, makapasok kayo doon. Okay. So by the way, ano pala ako? Freelance din ako. Wala naman akong ano, yung mga na trabaho sa mga planta, kundi nag-focus ako sa aking review center at saka yung mga training din online. Conducting ako ng mga training sa shaft alignment, pump theory, yan, troubleshooting. So anytime kung pwede niyo ako ma-invite, walang problema. Okay? So ito yung online monitoring system with vibration protection system. Ito yung trabaho ko doon sa Saudi Arabia. Ito yung online system. So kung makita mo itong mga trend. So pag straight yan, meaning, ano ka, para makikita ninyo. Spotlight. So ito yung vibration, di ba? Ito yung axial. So ito yon vibration niya. Okay? So kung wala problema ang equipment niyo, ito lang. Kita niyo, straight lang siya. Diba? So kung nasa planta kayo, nasa reliability kayo, tapos araw-araw kayo pupunta sa system, na tinitingnan ninyo yung online system ninyo, is makita niyo straight, talagang magsabi yung manager niyo, anong condition sa equipment natin, talagang ano ka, heads up ka, sabihin, walang problema sir, kung vibration natin maganda, temperature okay, walang problema. Kung wala kang ganito, wala kang protection system, anong mangyari? Okay ba yung ano natin, equipment natin? So siguro magdadalawang isip ka, kasi hindi mo nakita. Pero kung nakita mo, may ano ka, instrument, confident ka sa sarili mo. So ito na nangyari, di ba? So sayang ito kung mayroon tayong mga participants na mga maintenance manager at saka nasa mga high position. Kasi ito siya ang ano di ba? Straight yung nakita ninyo? Yes yung sir, slides? yes sir. Yeah, yes sir. So nakita niyo to, straight line siya, di ba? Straight line siya. So walang problema ang ano namin. Ito kasi namin yung turbine namin to. So biglang tumaas yung vibration, na-hit niya yung ano tong yellow. Yung yellow is alarm 1, hindi pa yun magti-trip. Pag yung red na, magti-trip na yun. So biglang na disturb ang shaft.
trip. So gabi yun nangyari. So kinaumagahan, nanong ako sa manager namin, Francis, ano nangyari? Oh, yung Amerikano pa yung yung manager ko kasi yung sa Chevron ako dati. So wala na. Kinabahan ako pero inano ko yung kasi everyday ako pupunta talaga sa sa equipment. Tinitingnan ko yung instrument. Pero confident ako sa sarili ko na walang problema talaga. So, previous days walang problema kasi tinitingnan ko yun. Pagtingin ko sa itong data. Buti na nakuha ko yung data. At saka na-i-share ko sa inyo. Ito siya. So, ang nangyari pala dito by kasi walang dito yung operation at saka operation, maintenance, reliability, nagsasabi ng mga totoo. Yun ang problema kasi sa atin dito. Minsan hindi magsasabi yung totoo yung operation. Kasi hindi lahat na vibration or trips mechanical ang problema. Meron din kalimitan. Marami yun operation talaga ang problema. So, anong nangyari? Nakikita na mayroong valve lang. Kung kung sino ba yung nasa power plant dito or malaking planta, steam, di ba? Steam line. Biglang nag-pop up yung valve, safety valve. Pag-pop up sa safety valve, di ba, nagulat yung shaft, yung turbine natin, nagulat siya. Pagkagulat niya, tumaas yung vibration niya. That's the time nag-trip siya. So, yun lang nakita namin, start kaagad ang turbina. Kung wala kayong ganito, wala kayong online system, nag-trip ang planta, ano mangyari? Wala na. Wala makasagot. So ano nangyari dito? Tawag sa vendor, tawag sa mga specialist. Ilang oras ang downtime ninyo? Abutan ng isang oras. Hindi lang isang oras, isang araw. 2 araw. Hindi makaran kasi hindi kayo confident na i-run yung. So yan ang pinaka-advantage kung mayroon kayong ganito. Disadvantage naman, example, 100 megawatt yung ninyo, yung power plant, 100 megawatt, binta ninyo ng 1 peso per kilowatt hour. Downtime ninyo within 3 days, ilan na? Millions, di ba? Whereas ito, magkano lang to? 15 million, 20 million. Wala lang, isang oras lang to natakbo sa planta. Na ninyo, di ba? Okay. So ito yung online system namin, ito yung North Plat. Kasi tatlo yung namin dati. North Plat, South Plat, at saka utilities. Kung i-click mo yung North Plat, di ba dito, tingnan mo, NCP yun. NCP na system. Tapos kung i-click mo yung North Plat, di ba? Nag-iba, North Plat na, di ba? So ang laman sa North Plat is ito. Ito yung mga compressor, ito. Kung i-click mo yung isa, ito nagka-yellow, meaning may equipment diyan na nag-alarm na. Nagka-red, mayroong equipment diyan na nag-trip na. 'Yun ang ibig sabihin diyan. So everyday 'yun ang tinitingnan ko, unahin ko yung mga mayroong nagpula or nag-yellow. Kung makita ko 'yun naka-white na lahat 'yun, yung lahat na equipment. So kung i-click ko yung ito compressor rev 4101, compressor rev 4101, ito yung laman. So, may isa na nag-trip dito. Itong dalawa ay itlong 5 nag-alarm na. So, pag i-click ko balik ko Pag i-click ko naman itong compress 41K charge compressor, i-click ko yan, ang mangyari, ito na, 41K charge compressor. Yun ang equipment. So sa equipment, ito, kumpleto yan. Mayroong vibration, may temperature. So wala ka ng ibang, dito freelance engineer ako yung sa turbine, ang ko. Punta ako sa Maynila, sa Davao, Cagayan de Oro. Alam mo, yung planta na puntahan ko is wala silang online system. So, produce sila ng 100 megawatt, 150 megawatt, pero wala pa rin. Sayang ba? Sayang yung pag-trip na dalawang araw. Ilang millions na yun na doon. Nasayang. Pero yun pala, ang problema pala, nag-pop up lang yung valve or
biglang bumuhos yung steam. Ganyan lang, hindi mechanical ba? Operation lang. Pero ang problema, kung wala kang ganito, paano kayo mag-decide? Paano kayo masasabi na operation lang? Hindi mechanical. Diba? So, sayang. So, pag i-click mo yung ano, yung ano niya, spectrum. Ito din makita mo, yung spectrum niya. So, may tanong lang ako dito, may ano ba dito naka-experience na ano yung sa vibration? May nakita ko dito, mayroon siyang alam na may vibration din. Kasi baka naano ko lang ba yung slides ko sa inyo, baka hindi niyo ma-relate kaagad. Can see the presentation na. Okay, parang ano. Meron lang dito si Julito. Julito Ram. Oh. Okay, si Julito. So, okay. So, sa vibration analysis, mayroon talaga tayong mga spectrum. Ito yung makita mo. Trend sa spectrum. So, ito yon ang experience na sa first draft 1. So, may date dito, di ba? 2014, 2015, 2015, 16, di ba? So, from 2014, maganda pa yung vibration, di ba? Maganda pa yung vibration. Hanggang na-increase. Hanggang pumalo na sa yellow. Pag yellow line na, wala na yun. Automatic yun. Ano na yung operation, mga manager. Kasi makikita naman talaga na nag-increasing siya. So meaning, may mechanical talaga na problema, hindi operation. Kasi increasing, di ba? Dandahan, pag-akyat. So mayroon na talaga problema. So sinashutdown namin dito. Simula dito sa pagkataas, shutdown namin ilang araw to, inspection. Tapos, andar naman, pag-andar, automatic. Taas pa yun ang yung vibration niya, yung trend niya. So, tinitingnan namin yung spectrum niya. Trend po ito ng spectrum ha, hindi ito individual talaga ang spectrum. So, di ba, taas na yung vibration. O, di ba, nag-hilo na dito. Pa? Kasi pumalo na yun sa hilo ang vibration natin. Nag-hilo na din yun. Alarm na. So, yung trend, tapos ito yung spectrum. So sa spectrum, malalaman kung ano ang problema. Ang kalimitan sa atin dito is mayroon daw silang online, pero trend lang. Voltage lang. So kung naka-trend ka, example, ito kanina. Okay. Example, naka-trend lang yung vibration monitoring niyo. Trend siya, taas ang vibration. Now, ang tanong, anong problema? Anong problema? Wala, di ba? Wala kayong spectrum. So, ganito, pag mayroon kang spectrum, nakita mo. Anong mataas sa vibration? Ang dominant na peak sa vibration is 1x. So, meaning 1x, fan. Meaning, unbalanced. Nag-unbalance ang fan. Kung nag-2x yan, example, ito yung mataas. Ayan na pa. For example, ito yung mataas. Ano natin ito ha? Ito yung 1x. Tapos ito yung 2x. Ito yung 1x. Yan ko lang ito ha, para malalaman din sa mga basic. Ito kasi basic eh. Dito sa original, ito yung 1x. 1x, ito yung 2x. So, taas yung 1x, meaning unbalanced yung FAD. Pero kung makita kayo na 1x dito, tapos mataas yung 2x, sinasabi diyan is misalignment. Okay, misalign yun. So, ang kasi dito sa monitoring is, at saka spectrum, saka mayroon tayong online monitoring, saka ang nakaganda dito is yung product nila is System 1 Bentley Nevada.
GE ang ang ano dito, owner. Kung i-search niyo yon, Bentley Nevada System 1 GE. Yon. Talagang ano siya, maganda talaga. Experience ko yan since 2011 hanggang 2018. 7 years ako doon sa Saudi Arabia. So, ang nangyari doon sa fan is 1x unbalance. So, dapat talaga mayroon talaga instrument kasi pag wala, hindi niyo alam yung spectrum. Anong problema? Okay, shut down yung equipment. Anong gawin ninyo? Limitan sa mga equipment na isi-shut down. Check lang ang bearing, baka ang bearing lang problema, ganyan lang. Pagkabit, anong problema? Di ba kanina, tingnan niyo. Balik ko yung kanina, ha? Diba? Nag-shutdown kami dito. Shutdown. Tinitingnan, ano na kami ito, inspection sa bearing, kung ano yung inspection yung ginagawa namin. Pagtakbo, ano nangyari? Taas pa rin vibration. Diba? Okay. Pero yung mayroon tayong 1x, unbalanced talaga. So, ano mangyari? Binabalance namin yung fan. So, aside sa spectrum, mayroon din tayong, ang tawag dito, waterfall, spectrum, fall spectrum. So, maraming data, maraming parameters na makikita, saka kayo maka-decide. Mayroon din tayong orbit. So, ang mga movement, shaft movement, makikita yon sa System 1, online monitoring system. Makita mo yon. Di ba? Kung saan yung shaft ninyo pag-ikot, yan. So, hopefully sana dito sa Pinas may makabili na planta na talagang gamitin talaga. Kasi sayang talaga yung mga millions ang madadami siya o malos. Kasi hindi alam kung anong problema pag trip sa mga equipment. So ito yung mga evidence ba para makita natin na talaga totoo nga nandoon si Francis Anino. Ito yon, balancer ng GE. Indiano to, magagaling. Magaling talaga mga Indiano. Pero ang mga Amerikano, trust din nila ang Pilipino. Okay. Ito yung instrument nila sa balancing. Okay? Ito, ipi-play ko to, wala nang audio ha, pero ito yung fan. Ito yung fan na binabalance namin. Okay. Ito yung turbina, ito yung fan na. Tapos ito yung gearbox. Ito yung turbina namin, maliit lang. Maliit lang siya. So, yon ang pagbabalancing sa fan namin. So, hindi turbina malaki. Malaki lahat. Meron din maliliit. Yung sa na pag-utility lang. Kasi sa naman sa Saudi Arabia o sa Middle East, lang sila yung gasolina nila parang tubig lang, di ba? Parang ibibigay lang. So, yung source of power plant nila is gas turbine. Tapos yung mga waste nila, yun ang panggatong namin sa boiler. So, magkano lang yung mga waste sa Aramco. Tapos binibili ng Chevron, yan ang panggatong sa boiler nila. Yun ang mga maliliit lang na turbina. Pero mayroon din yung kami malalaki na ko. So yun binabalance namin yun. Ang fan. So after sa online, we have offline monitoring system. So the same pa rin principle yung offline saka online, pero ang magkaiba is, ang offline is manual data collecting. Hindi lang siya time, yung real time ang offline. So ang offline is, example, kukuha kayo ng reading monthly. Normally, monthly reading talaga.
kuha ka ng reading sa equipment. Pero kung may problema na, pwede na siya thrice a week o twice a week. Pag talagang malaki na yung problema, pwede na siya weekly. Or critical na siya, pwede na daily. So depende sa sa condition sa equipment. So ito yung offline monitoring system. So lahat na mga equipment nakalagay dito. So example, 41K01 fan, 41K02, mga fan to, 9 ka fan. Okay, so yun na, monthly reading, kuha kami ng reading tapos naka-save yun sa computer. So pwede namin titingnan yung previous reading. Yun nga, sabi ko, hindi kaagad yung taas yung vibration ngayon kung anong decision mo ngayon kaagad. Hindi. Tingnan mo yung mga previous reading niya. So ito yun. Nakakuha ko ng reading doon. Na-save ko. Buti na lang. At least makikita ninyong. So sa so sign with form, acceleration, you have impact. Diba? Kung nakita nyo ito, mayroon siyang impact. O kung, di ba? So meaning, yung bearing housing mo at saka bearing at saka shock mo is nagkaano na. May impact na. Every revolution niya, mayroon siyang impact. So, pag ganyan na mangyari, mayroon ng impact. So, sira ang bearing mo. So, dito yung spectrum. Sana kung ano ang PSIM, kung okay yung PSIM na mag-conduct ako ng siguro parang student ba na from basic up to hands-on, siguro every weekly or depende para malalaman natin kung ano yung 1x, ano yung 2x, ano yung 3x. So ito yung spectrum, tapos ito yung time waveform na makikita ninyo na may impact. May impact talaga siya. So, ang mangyari yan, sira talaga ang bearing ninyo. So, tingnan niyo ang mangyari sa bearing. Yun ang bearing na nangyari. So, 2014 yun. Ako doon sa Saudi Arabia is 2011. So, ito yun. So, sira talaga ang bearing. Talaga. May impact. Tapos, ang temperature dito is nasa 100 na. 100 ang temperature. Ako talaga nakakuha ng reading dito kasi yung kasama ko is mga Arabo. Alam yung mga Arabo, pag may problema na, at saka yung superior nila, siguro hindi sila magtiwala o ako yung pinapunta doon. Ako nag-monitor. So, during monitor, nakita ko talaga nag-start to ang temperature niya is nagsimula sa 80, naging 90, naging 100. So, yun na, 100. At least, nakita din natin na ito talaga 100. So, dito sa Pinas, kung huwag niyong paabutin na 100. Di ba? Huwag na. May impact na trend tapos may 100 na temperature. Huwag na niyong paabutin dito. Sa ibang bansa kasi, walang problema. Pag ito, sira na, di ba? Bago, balik. Hindi katulad sa atin na kung pwede pala magamit, ibalik natin. Ganyan ang sa Pilipinas. So ano ng oras na, di ba? Unas kalahati pa tayo. Istit-istit ko muna ito kasi maabutan tayo sa oras. Okay. So yun ang offline. Ito naman ang wireless. Okay, wireless system. Sir John Enad. Sorry to interrupt, Sir Francis. Yes. Meron po tayong kasunod, no, yung sa TESDA. If you can sum up, the presentation. Mga 6:15. Actually, 2 presenters kayo for that particular slot, no? Thank you. Okay, ano natin? So, ito yung sa wireless, ganoon pa rin ang wireless. Mayroong spectrum, may trend. So, ito yung wireless sa Emerson. Kaya, ito yung wireless niya. Naka-transmitter yon, para bang Wi-Fi. Pero, nakakonekto sa equipment. Tapos, naka-Wi-Fi yon, bato doon sa system. Yun ang wireless. So, ganun pa rin ang wireless, mayroong trend. Ito, battery ito. Ang problema sa wireless is yung battery kasi after 1 year, ano yun, wala na, hindi na
hindi nagagana. So palitan yun lang battery, ang wireless. So oil sampling schedule. So aside sa vibration analysis, we have oil sampling. So dapat ganito yung pag oil sampling. Hindi yung kung ano-ano lang gawin. So mayroon talaga tayong sample na bottle, sample valve, yun. Minsan mayroon tayong vacuum hand pump. Diba? Kung critical siya, vacuum siya. So sa mga drain ports din. Okay. Okay. Kailangan talaga yung mga oil sampling. So how to, hindi ko na mabasa ito. How to often sampling? So sampling frequency is determined by the nature of the machine. So yung mag-sampling natin, doon tayo sa 1M. Sa manual natin kung ano ang kailangan doon. Quarterly ba, weekly? Weekly, hindi naman pwede weekly. Maubos yun kagad ng oil. So nasa pinakababa doon is quarterly. Tapos mayroon tayong semi-annually or annually. Pero kalimitan quarterly. Okay? So we have mayroon tayong slides ito. Yung, ito siya. Kung kailan sila mag-change oil. Okay? So, ang nakaganda sa my third party is ito. Mayroon silang analysis, yung ano namin sa inspectorate. Mayroon talagang pagkatapos sila na oil analysis, mayroon lagi na normal o abnormal o slightly may problema. Ganyan yun sa oil analysis. Okay, so ito din sa yung na-experience kami dito, yung kailangan talaga na mag-oil flushing. At pagkatapos ng yung shutdown, ito nag-shutdown kami. Pagkatapos shutdown, mga big machines maturbina, generator, dapat may oil flushing. Kahit na mag-search kayo sa internet, sabihin niyo din doon na maraming problema after shutdown, run na. Nag-shutdown ulit. Bakit? Hindi nagka-oil flushing. Problema yung bearing. Sira agad. So dapat may oil flushing tayo. Okay. So ito yung ginagamit namin sa mga oil flushing. Sa mga flange. Doon namin ikakabit yung sa flange. So ito yun. Wait, 10 minutes sir, 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes lang. Okay. Tinitingnan ko yung oras din dito. 10 minutes. Sige, malapit na, wala problema. So ito yun, okay na. Mga 5 minutes lang. Sige, ito yung sa offline. Kuha ka ng data, galing sa equipment. Tapos ito yung, may temperature. May manual input lang to. Tapos ito yung ginagamit ko na CSI 10130. Tapos i-adapt natin sa software, sa computer para doon natin i-save yun para makikita natin yung trend. So parameters of the machine, we have this one. So ito yung mga turbina, generator. So dapat mayroon tayong mga parameters. Ito yun. Ito yung sinabi na this is. So dapat may monitoring. Kasi kung walang ganito, wala. Katulad din sa vibration analysis natin, walang online system, walang monitoring. Pag strip, wala. Malaking problema. So, if kung ma-address tong apat na sa planta ninyo, vibration monitoring analysis, we have oil sampling, mayroon kayo. Mayroon din kayong temperature monitoring. Saka mayroon kayong parameters. So, masasabi ninyo na acid, unreliability, and integrity. So, mayroon kayong ganito, kahit lang ito na basic lang. Masasabi ninyo na confident kayo sa equipment ninyo, hindi kayo magproblema, makaran kayo without trip sa. Okay, ito din dati 2018 pumunta ako ng Maynila, kandak ako ng vibration seminar. Ito 'yon grupo dati. So 18, 19, 20, 3 years na pala 'yon. Okay? So ngayon online lang tayo, wala nang physical. Pero kung babalik yung physical, okay. Okay, thank you. So may tanong ba o para may 10 minutes pa, di ba?
Sige. Oh. 20 minutes. Sir, ako na lang magtanong. Dito sa atin, yung mga equipment na ginagamit mo, already available ba yun sa market? Oh, ano yun? Sa GE, automatic yun. GE at saka Emerson. Locally in Philippines, mapupurchase yan. Ay, wala sa Pilipinas yun. Mag-purchase ka sa ibang bansa talaga yun. Yun Okay. nga, ang kalimitan nito, hindi nag-purchase kasi mahal talaga. Siguro yung online system sa GA, 15 million to 20 million or abot ng 50 o kahit na 50 million. Kaya yun. Power plant ka, 100 megawatt, 200 Tama. megawatt. Dalawang shutdown, wala na. Bawi na yun. Yun ang ano dito, naka-advantage. Yun ang hindi nakita. Ay, iwan ko kung hindi nakita or ayaw talaga nila mag-invest. Invest lang yun, 50 million. Okay? Sige sir, so far wala na yun tayong nakitang chat box sa mga concerns sa chat box sir, or any question. Wala na. Wala na. So thank you for your time sir. Babasahin ko muna yung certificate mo ha. Sige, walang Sige problema. sir. Ha? Okay. Pambansang Samahan ng Engineero Mechanical Certificate of Appreciation to Engineer Francis Ranil E. Anino, ME, RME, REE, CPM, for sharing his knowledge and skills as the technical speaker on the vibration analysis on rotating machine. Pambansang Samahan ng Engineero Mechanical PSME First Hybrid National Convention, online via Zoom, given this 26th day of November 2021, signed by the Secretary, Engineer Rosindo Moreno Jr., and signed by the Convention Chairman, Engineer Jaime Gigi Cruz, PME, and also signed by our PSIM President, Ernesto G. Casis, PME, President. Thank you very much, sir. Okay, welcome. We will appreciate your time, and then Okay. we will send you some messages regarding copy of your topic. Okay. So, Thank you, sir. ma-connect din ako dun sa sa FB page sa aking Anino Review Center. Pwede niyo ma-search 'yon. Anino Review Center. Sige, Okay. sir. Kung paano yung inquiry ninyo, tanong lang doon. I'm one of your reviewees kasi magpatitake ako ng board exam ng electrical eh. Okay. Online lang, wala problema. Sige, sir. Okay. Send ko sa'yo. Send mo sa akin yung Okay. email ha. Sige, sir. Okay, Thank you very much. Thank you. Thank you very Okay. much. Thank you very much.